The public hearing of the Committee on Health is hereby called to order. May I ask everyone to please rise for an invocation to be led by Ms. Joy. Yumuko po tayo at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day and for bringing us together for this public hearing. Grant us wisdom, clarity, and unity as we discuss matters that affects our community. May our decisions be guided by truth, fairness, and compassion. Bless our leaders and all present today. Amen. Amen. Thank you so much. Please take your seats. May I ask our committee secretary to please do the roll call and acknowledge our invited guests for this public hearing. Thank you, Mr. Chairman. Want to acknowledge, siyempre, the presence of our committee chair on Committee on Health, our chairman, Honorable Tony Apostol, our Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, the members of the Sangguniang Bayan who are present today, SB Galabay, SB Kutaran, and our resource persons from the different barangays, our barangay ABC President, Cap Dodoy Pascual, Cap Rojas Reyes, and our visitor, former SB Garcia. Magandang hapon po, and other guests from the Executive Department, Engineer Rojas, Engineer Bambut, our SB Secretary and staff of the Secretary Office. Magandang hapon po. Thank you so much, SB Barangan. As we move on, just to give you an overview of what this public hearing is all about. The Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes is proposing for the passage of an ordinance which is dubbed as the Reyna Mercedes Anti-Junk Food and Sugary Drinks Ordinance of 2025. It has been passed by the Sangguniang Bayan for the second reading last regular session, and so the need to come up with a public hearing para po sa kaalaman ng lahat ng mga tatamaang vendors within the 100 meters perimeter from school fence, and of course the presence of our punong barangays for proper implementation of this ordinance. And because of the growing number of urinary tract infection cases in the municipality of Reyna Mercedes among school-aged children from 4 to 19 years old, we have around 111 cases already, and excluding the number of cases na mga dumidiretso sa mga private hospitals po. So we don't have the number of that. And also a case of a 13-year-old high school student suffering from a kidney disease. And so we thought of this ordinance as a proactive measure to address this issue na huwag na madagdagan po yung bilang ng mga ganitong klaseng sakit which are linked to excessive consumption of sugary drinks and junk foods. With the issuance of DepEd Memorandum Orders sa pagre-regulate po ng mga eskwelahan, sa pagmamanage sa mga school canteens, and making sure that all foods served in the school canteens are healthy foods, natural foods. And alam din po nating lahat na while the operation of the school canteens are being managed and supervised by the teachers and school heads, hindi po nila kontrolado ang mga vendors outside the school within that 100 meter radius from school fence. Kaya po kailangan po natin itong i-regulate. And so with the presence of all the punong barangays po na makaka-partner po natin sa implementation nito, maraming salamat po. And as we move on, we have no resource persons invited for today. So most likely, just in case you have questions to ask us po, we are here to answer. And just to give you din po yung bird's eye view lang ng ating ordinance, copy of which will be handed to you by our staff kung meron na po ordinance. I would just like to invite your attention po sa section
Diretso po tayo sa Section 3 of this ordinance, the Prohibited Acts. And it says here that it is unlawful for any person engaged in selling foods within the premises as defined herein to sell and promote any junk food and sugary drinks to all students covered by this ordinance. Pag sinabi po natin junk foods, ito po yung mga sitsirya na talagang accessible po sa mga stores sa ating mga barangay. And when we say sugary drinks, it includes soft drinks and even energy drinks and mga juice na ginagamitan po ng magic sugar. And with this po, pinagbabawal po natin na magtinda sila, mag-dispense sila ng mga ganitong items sa mga nag-aaral po. If you have any questions regarding this po, particularly Section 3, please feel free para maging interactive po tayo. Moving on po, para mas mapalakas po natin mas mapaganda, mas mapalakas ang implementasyon ng ordinance na to, we have section number 5, creation of a joint task force. It is created which shall be composed of the Rural Health Unit as the lead agency, the Philippine National Police, the Department of Education, Reyna Mercedes District, and the chairperson of the Committee on Health in every barangay, and chairperson of the Committee on Health in the Sangguniang Bayan. Ang kanilang magiging functions po are defined under Section 6. They shall be responsible for the monitoring and implementation of this ordinance, and they shall identify the list of the prohibited junk foods and sugary drinks. Sa pag-identify po ng list of prohibited junk foods and sugary drinks, pwede po tayong mag-refer doon sa inisyo po ng DepEd na memorandum order tungkol po doon sa color coding ng mga pagkain. We have the green color. Ang nasa loob po ng green color na foods are those foods recommended po ng DepEd na ma-serve kahit araw-araw sa school canteens. Yung yellow color are those foods na siniserve po in moderation. Like, for example, pwede po siyang ma-serve sa school canteen ng at least twice a week only. Ito po yung mga pagkain na ginagamitan na ng asukal, ng mantika, mga naprito. And yung ating red code naman ay yung mga pagkain na bawal iserve sa school canteens. So pwede po tayong mag-refer dito sa mga color coding na ito for implementation in the barangay level. And didiretso na rin po tayo sa section number 7, ang penalty clause po natin. So any person found, yung operators po natin ng mga canteens, found violating the provisions of this ordinance shall be imposed of a fine of 500 pesos for the first offense, 1,000 pesos for the second offense, and 2,000 pesos fine for the third offense, and this shall also be a ground for revocation of their existing barangay permit and business permit, whichever is applicable. Pwede pong magbigay din po ang mga committee members ng inputs, and at the same time, pwede na rin po tayong mag-accommodate ng questions coming from the audience po. Okay. Sige po, ako po yung ano na lang. Since dito ang ating mga kapitan niya, hey, kayo po yung mag-implement ng batas na ito, ordinansa. Mukhang may papasa na po natin ito next week. At kailangan na po nating implement. Kayo po ang magtatrabaho para maipatupad natin yung bawal ng junk foods at sugary drinks within 100 meters from the fence ng school. So tulungan ko na lang po sila na magtanong, sir. Usually, kapag ako siguro yung barangay captain, barangay tanod, at nagpapatupad ng ganitong programa, siguro yung mga tanong ko. Pwede pong, kapag meron pong sari-sari store doon within 100 meters ng school, pwede pa rin pong mag-display
ng mga chichirya at soft drinks na Di- sugary? Sa palagay ko naman po, pwede pa rin po silang mag-display. Ang ina-avoid lang po natin dito ay yung mag-dispense po sila ng mga ganitong klaseng pagkain sa mga covered po ng ordinance, mga bata who are in school. Kasi as I have noticed, most of the sari-sari stores dito po sa ating bayan ay usually ang mga naka-display talaga ay mga chichirya. Yan ang pumupuno sa entrada ng kanilang mga sari-sari stores. At kung papatanggal pa natin 'yon, wala na matitira. So they are free to display pa rin but not to dispense them sa mga bata po. Alright. Kapag yung magulang ng bata ang bibili, okay lang? I think ang isang lesson na gusto kong ma-learn ng lahat dito as members of the community survives is that ito po ay hindi lang responsibilidad ng mga barangay officials o ng mga municipal officials but becomes a responsibility of the entire community. As a parent, mas gugustuhin ba natin na ma-expose ang ating mga anak sa mga ganito and then later on, magsasuffer ang kanilang health. So, ayaw kong bawalan yung magulang na bumili ng chichirya. Dahil unang-una, hindi ko rin sure kung yun ba ay para sa kanya o para sa kanyang anak. So it is up to them. Kung bibili po sila, as an adult, pwede. Alright. So kapag nakita ni Barangay Tanod na bumibili yung magulang, binabantayan niya yung anak sa school, pero yung magulang yung bumili, hindi siya huliin. Hindi siya huliin, sir. Hindi. Alright. Pero kapag pagbili niya ng chichirya, nasa likod yung bata, inabot niya yung chichirya sa bata, pwede ba yung huliin, sir? Ang pwedeng huliin po dito, wala na po kasi responsibilidad si store owner dito kasi adult po yung bumili. So, ang pwede po natin gawin bilang mga concerned citizens, like barangay officials po tayo, is to call the attention of this parent na ipaalam po natin that we have this existing ordinance na ipinagbabawal po ang pagbili ng mga bata ng junk foods, pero hindi ibig sabihin na pwedeng bumili si magulang at ibigay sa kanyang anak dahil para din lang ito sa health ng kanilang anak. So, it's just a matter of explanation na concerned kami sa health ng anak mo, huwag mong itolerate ito na gusto niya ng chichirya, ikaw ang bibili and then ibibigay mo sa anak. Para malinaw lang, sir, kasi baka barangay Tanod ako eh. Baka mali yung pag-aresto ko o mali yung pagsita ko. Illegal po ba para sa isang magulang o yaya o matandang ate na bumili sa tindahan, yung anak niya o yung kanyang inaalagaan ward ay naghihintay sa baba at iabot niya yung chichirya doon sa batang iyon? Bilang barangay Tanod, dapat ko ba siyang huliin o hindi? Just to call the attention po, and if repeatedly ginagawa po ito, pwede na po nating i-report sa barangay for violation of the ordinance. Tayo naman po bilang mga barangay officials, maximum tolerance hanggat kaya po natin, binibigay po natin. Pwede nating i-reprimand, pwede po natin silang i-reprimand na bakit mo patuloy na ginagawa ito? Yung anak mo rin lang ang magsasuffer, ang magkakasakit later on. So hanggat maaari, choose the healthy foods para sa inyong mga anak. Alright, maganda po yung explanation ni SB Tony. Maganda po na ipaliwanag natin sa ating mga kabarangay yung policy behind or yung wisdom behind ng ating ordinansa. Pero kapag pilosopo po tayo, mga magulang at mga yaya at mga tagabantay, pwede rin naman, hindi ka huliin. Kasi kung ako yung abogado mo at nasa korte na tayo, sasabihin niya, hindi naman siya yung nagbenta sa bata inabot niya naman O, isang depensa po yun. So, sasabihin lang po nila, hindi naman binenta, inabot ko naman So, yun po. Sa tingin ko po, para malinaw lang para sa ating mga barangay Tanod, kapag huliin niyo ito, ang sakop po ng ordinansa ay yung mga nagbebenta. Exactly. Yung nagbebenta, hindi yung nag-aabot. So, ang huliin ninyo yung tindahan na nagbenta. Okay po? At kapag yung bumili ay hindi bata, kahit yaya pa niyan, huwag yung huliin. Kapag yung yaya o magulang ay inabot niya sa bata, problema na yun ng yaya at magulang. Hindi po tama yon, pero malabot saklaw siya ng ordinansa. Pero maganda pa rin silang pagsabihan. Pero huwag niyong arestuhin. Hindi po siya saklaw. Pero kapag bata po yung bumili sa tindahan, yun, huliin ninyo yung nagtinda. Hindi yung bata. Hindi bata.
Yung nagtinda po ang huliin natin. Ngayon po, halimbawa, ano po ba yung process mga kapitan? Baka gusto niyo pong ipaliwanag kapag nanguhuli ng ganito. Kasi po kapag ordinaryo na krimen, siyempre yun lang po ang madalas nating nahawakan, inaaresto. Paano po kapag violation ng ordinansa? Medyo siguro sobra naman kapag aarestuhin mo. Paano po ba yung apprehension process natin? Sinusulatan ba ng ticket o report? Ano po ba? Yes po, you're recognized ABC President Pascual. Ano po, good afternoon po sa ating lahat. Sir, yung maganda po itong ordinance na ito. Kaya lang po, tatlo lang yung kapitan na nandito. Dapat, pwede ba mag-reset tayo ng isang meeting para makapunta lahat yung kapitan? Kasi kung sasagutin namin yon ngayon, yung lang para sa amin. Yung Yes sa po, ibang yun po kapitan, yung tinatanong ni Vice from your your own perspective po. Paano po yung proseso ninyo halimbawang magpatupad po tayo sa ano po yung mga steps na ginagawa ng barangay official? Kung meron po kami ipapakita na ordinance na galing dito, yun ang basehan namin. Para kausapin namin yung may-ari ng tindahan, kahit mapahiya na kami, meron kami ipapakita na ordinansa galing dito. Alright, pero usually po, kapag hindi ibang ordinansa, paano po ba kayo nagpapatupad ng mga ordinansa? Ano po yung usual process of apprehension ninyo? Sa police po, kapag merong pumatay, pinoprosasan po. Kayo po, paano po kayo mag-apprehend? Sinakausap po namin yung tao na may-ari para ipaliwanag kung ano yung mga bawal. Meron po bang kasulatan kayong pinibigay sa violator? Wala po, formal lang po. Wala. Lalo na po, if I may, Vice, lalo na po dito sa ordinance po natin, may mga fines po tayo. May mga fines po tayo na ini-implement dito. Like for example, first offense, nahulihan mo po siya, nagbenta sa bata. And as per ordinance, kailangan niya magbayad ng 500 pesos. Paano po natin yun ginagawa? Like, meron po ba tayong official receipt sa barangay para accounted for po yung mga fines collected? I think Cap Eric Rojas is raising his hand po. You're recognized, sir. Sa barangay namin po, sa Labi na Pequeño, bago namin huliin yung taong nagkasala, imbitahan muna namin sa barangay. May pagbigay ng isang sulat o sumon para pag-usapan ang kung ano ang nagawa niyang kasalanan. Hindi yung ipinpoint mo na kaagad na hindi man lang niya binibigay ang kanyang side. Then aside from that, pag-usapan namin at ilatag namin sa kanya ang ordinance, yung batas na sinusulong natin ngayon para mas maintindihan. Ang batas na ito, kailangang wide dissemination nga ang dapat. Kasama ang RHU, lagi naman yung mga barangay nurse sa barangay, yung mga midwife, kasama yung Kagawad Committee on Health na meron siyang 2 health workers saka barangay nutrition scholar para laging ma-disseminate sa mga tao. Yan ang gagawin dapat ng mga barangay, ng mga punong barangay para mas mabilis na malaman ng ating mga constituents ang tungkol sa ordinansang ito. Sa aming barangay, merong nagtitinda sa malapit sa school, inaalaw namin sa layo kasi ng tindahan at sinasabi na namin kaagad na noong una pa lang ito na sinusulong na panood na namin ito, kaya ang ginagawa namin sa barangay, bawal na yung mga soft drinks, mga junk food na nilalagay doon. Opo, yun lang po. Kanino po ba ibinabayad yung 500 pesos or 1,000 or 2,000? Saan po binabayad yan? Sa barangay o sa munisipyo? Pwede kong sagutin po? Ano po ba yung usual na process yan, sir? Since this is a municipal ordinance, collections must be remitted to the municipal treasurer's office po. Sa barangay kasi, Sir Vice Mayor, pag may mga problema na ganyan, talagang meron kaming ordinansa na babayaran yung certain amount na inire-remit ng aming treasurer sa land bank. Hindi pwedeng magbayad na walang resibo. Yan ang lagi naming sinasabi. Para papasok sa kaban ng munisipyo, sa kaban ng bayan, para babalik din na tulong sa ating mga constituents. Opo. Opo. Sige po. Alright. Bilang, sige po,
Good afternoon, Mr. Chair. Siguro narinig po natin yung mungkahi ng ating mga barangay captain, punong barangay. I suggest siguro, Mr. Chair, SB Apostol, yung first offense, siguro wala munang penalty. Bigyan muna natin sila ng notice of violation. Gaya nung sinasabi ni Kapitan Eric kanina, na pinapatawag muna yung taong halimbawa inaakala nila na nagkamali o nag-violate sa ordinansa. So I suggest yung first offense is wag muna siyang i-penalize, instead na bigyan siya ng notice of violation siguro. That's exactly the importance of having this public hearing, to get your opinion din po for consideration sa ating final reading bago tayo mag-final reading sa ating next regular session. Not a bad idea. I already have taken note of that suggestion po. Tama po 'yon. And aside from the first offense kung saan magbibigay lang tayo ng notice to these violators, meron din po kasi tayong provision sa ating ordinance na binibigyan po sila ng moratorium of at least 60 days from the approval of this ordinance para mag-comply. So, ibig sabihin, within that period, 60 days, wala pa munang hulihin. May moratorium po muna. But then again, it's a good idea. We'll incorporate that po dito sa ating final copy of the ordinance. Thank you so much, SB Calapay. And going back, may pending question tayo. Kanina, the proposal coming from the ABC President to have this postponed muna. Kasi dadalawa o tatatlo lang. I don't think we need to postpone this, Sir Pascual. Unang-una, this is a scheduled public hearing. And may hinahabol din tayong number of days para po ma-approve yung ating ordinance. Well, anyways, after po natin ma-finalize ito at maipukpok ni Vice Mayor sa ating regular session, and if it is as good as passed na or approved ordinance, susunod na po ang dissemination. Magdadagdag din po tayo ng provision dito sa magiging trabaho ng Joint Task Force para sa massive IEC campaign. Mr. SB, for clarification only, yung ordinance po natin is applicable during school hours? Technically, during school hours ito. Pero pagka halimbawa hapon na, let's say, mga 5 onwards, mga ganyan na, itong mga barangay officials natin na magpapatupad, ay meron pa ba silang, ano pa nila ito? Tama po yan. Oo. So, ang target po natin dito na period is during school hours since it concerns yung perimeter po from the school fence. Tama po yan. And then, after the school hours and after the school days, which is weekends, discretion, option ng mga magulang na maging responsable sa pagbibigay ng mga healthy foods para sa kanilang mga anak. Nasa ordinance ba yung limitation ng hours, sir? Kasi kung wala sa limitation yun, patay tayo dyan. Wala siya actually sa limitation. Wala siya actually sa limitation dito. But we are open here for amendments later on. Okay. Okay, SB Barangan, you are recognized. May tanong na yung ano. May tanong na. Okay. During, ano ba yan, school days lang, weekends, 24 hours ba yan, gano'n. Para at least alam ng mga barangay yung ating ordinance. At saka yung school hours, sir, baka sabihin nila school hours. Kapag school hours, halimbawa 8 to 5 or kaya 8 to 11 o kaya 1 to 5. Eh yung buong whole school hours na yun, nasa loob sila ng classroom. School. Paglabas ng school hours, uwian na. Ay, hindi kami school hours, pwede na bumili. Eh yun, dun sila yung time na bumibili. Exactly. Tingnan po natin kung ano ilagay natin sa ordinance, sir. Kung ano, Yes, that's a good point, Vice. Yes. Isa pong sige po. Isa pong observation about sa implementation. Actually, feeling ko, pare-pareho tayong hindi alam paano i-implement itong fine na ito. Itong fine na 500, 1,000, 2,000. Di ba kung minsan nakakita po tayo, bawal umihi dito, multa 500. Tapos, kapag umihi ka, may kaibigan ka, akin na 500. Ganun ba ang parahan ng paniningil? Bilang experience ko po, bilang abogado, halimbawa, merong isang krimen. Ang isang ordinansa po kasi offense din siya para siyang krimen, magaan na krimen.
Pag may isang krimen at sinabi sa krimen, fine, may multa, katulad din ito, same nature multa, hindi siya kaagad-agad sinisingil. Una, halimbawa, kapag meron kang ginawang masama, usually yung seryoso na ginagawa, usually arrestuhin ka talaga on the spot. Kapag nakita ka na pumatay ka ng tao, arrestuhin ka, darahin ka sa presinto. Kapag hindi on the spot or in flagrante yung huli sa'yo, magko-complete ka sa prosecutor's office. At dadaan sa korte, may warrant of arrest, and lahat may due process. Hindi at the time na na-commit mo yung offense, nandun ka sisingilin. Mayroon munang due process sa korte, tapos yung korte, kapag magpapataw na siya ng parusa, kapag na-find ka niya na guilty, pwedeng kulong, pwedeng multa. At yun ang sasabihin niya yung multa. At usually, yung multa po, I don't think na sa barangay mapupunta, I don't think sa munisipyo na pupunta, hindi po sa mga normal na case, hindi po ganun. Basta sasabihin ng korte, may multa ka na, halimbawa, 100,000 pesos, some national fund po yun pupunta, I think sa DOJ, sa Supreme, I don't know, sa Judiciary Fund, something. Pero ganun po yung nature ng multa. Kaya po, sa mga ordinansa, wala akong masyadong experience dahil hindi siya masyadong nakakaso. Pero ang due process po nito ay, tingnan po natin yung parallel parang pwedeng mga traffic violation. Pag naobserban nyo po, kapag nahuli po kayo ng traffic violation, ito ticket. Apprehension na yon. Bayaran mo sa munisipyo. Pagbayad mo po sa munisipyo, hindi ko po alam kung saan nila linalagay yung fund na binabayaran mo. I would assume na sa batas ay dapat specific doon kung saan mo ilalagay yung fund na yon. Saan siya makikredit. Kasi po, yung kapag nahuhuli kayo ng traffic violation, pwede nyo actually i-elevate yun sa court kapag ayaw nyong bayaran. Pwede po, may hearing po yan. Kapag hindi po kayo agree na nahuli kayo at ayaw nyong magbayad ng multa, pupunta po kayo sa korte. Yun po yung hearing, hindi sa barangay, hindi sa munisipyo. Sa hearing talaga korte. Ang may jurisdiction diyan, municipal trial court. Sa atin, municipal circuit trial court ng naging na Trina Mercedes. Hihir kayo ng judge. At yung judge ang magsasabi kung magmumulta kayo o hindi, o ipapataw yung penalty sa inyo, which is multa. And I don't know kung saan makikredit yung multa na yun kapag babayaran mo na. Usually kapag magbabayad ka ng multa, sa korte mo yun babayaran eh. And bahala na yung korte saan ilalagay yung pera. Ganun po. Ang naisip ko, with that context in mind, kapag i-implement mo itong 500 or 1,000 pesos, kapag uhuliin mo po yung nagtitinda, oy, nagbenta ka sa bata, huli ka, akin na 500. Hindi. So, akin na 1,000, hindi po. So, paano mo kaya i-apprehend ano po? Siguro po, hindi ko rin alam talaga paano mag-apprehend ng mga ganitong maliliit na kaso na ordinansa. Pwede sigurong tingnan natin paano mag-apprehend yung mga traffic enforcer. Pwede ba? Pero kapag nagbayad, saan sila magbabayad? Kasi hindi natin alam kung saan nila sinushoot yung pera. Para sa barangay ba? Para sa munisipyo? Kanino? O yun po. I would assume na kapag yung LTO o yung traffic enforcer nanguhuli, may malinaw na fund kung saan i-credit yun. So, paano magbabayad? Or kung hindi naman, kung ayaw natin mangolekta on the spot, o dapat may paraan tayo ng apprehension. Kung gawin talaga natin sobrang formal ito, matrabaho yung talagang pag-prosecute ng ordinansa. Ang teorya dyan, kapag nagpo-prosecute ka ng ordinansa, ang may jurisdiction, Municipal Trial Court, MTC, First Level Courts, dito sa Municipal Circuit Trial Court ng Reyna Mercedes at Nagilian. Ang gagawin natin, ang formal po dyan, halimbawa, yung tanod, nakita niya na nagbenta sa bata. O pwede niyang sabihin siguro yun, siya yung complainant, siya yung witness. Maglagay siguro siya ng blatter doon sa barangay. And gamitin niya yun, at siya yung magsampa ng complaint. Trabaho niyo po siguro yun. Kasi kung hindi po kayo, mga barangay captain at barangay officials, ang magsasampa ng kaso, wala pong mag-e-enforce nito. Kasi hindi yung bata ang mag-e-enforce, ang magpo-prosecute. Kayo po, mga barangay captain. So, ang gagawin niyo, maglagay kayo siguro ng blatter sa inyong barangay, gamitin niyo yun as record, at kung gusto niyo i-prosecute yung case, dalhin niyo sa piskal ng Municipal Circuit Trial Court o dito sa piskal na may hawak, prosecutor's office na may hawak dito sa jurisdiction ng Reyna Mercedes. At magsusulat po kayo ng complaint. Yun ang nakikita ko na legal process. I-blatter nyo doon sa barangay ninyo, yung barangay tanod na nag-apprehend, isulat niya yung complaint. Kapag nagsulat ka ng complaint, i-identify mo who, what, where, when, how, or why.
Yung mga details na yon, identity ng tao, saan nangyari, anong oras, para lang kumpleto yung information doon sa complaint. Jurisdictional po yun. At para kumpleto, patulan ng fiskal, at kapag pinatulan na po ng fiskal, ayun, may sampina na dadalhin. Kailangan sumagot ng may tindahan, at kapag pumunta po sa korte yan, sa korte ka na sumagot. Yun po yung due process. At kapag na-find siya na guilty, yung violator, doon po lalabas yung 500. Sasabihin ng judge, magmulta ka ng 500. Yun. Saka rin papasok yung 1,000 at 2,000 kapag i-allege din mismo ng barangay complainant na it is his second violation. I-attach niya as evidence yung first violation niya na yung conviction niya nung unang nadala siya sa korte at na-convict siya sa korte. Napaka-complicated po, ano? Pinapaint ko lang yung picture, kumbaga. Pinakwento ko lang kung paano siya i-enforce sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay po, kapag may mga ganitong ordinansa, hanggang pasa lang ng ordinansa at hanggang sita lang tayo. Most of the time, effective yun. May ordinansa, sita, okay na tayo. Sumusunod naman eh. Nagsisigawan na lang kayo doon, bahala na. Magpabarangay kayo, o sige, bahala na. Okay lang pa rin yun. Nasusolve naman ng mediation lahat. Pero kapag i-push natin ng sobra-sobra, yun yung due process na mangyayari. Yun yung enforcement na mangyayari. So maging handa lang po kayo siguro na mag-blatter at magsulat ng complaint. At kung i-pursue nyo ito na total enforcement, handa yung inyong barangay officials na magsulat ng complaint na kahit maiksi lamang na kompleto yung detalye na ipapasa niya sa prosecutor's office na may sakop sa atin. Opo, yun po ang tamang enforcement ng pagmulta. Yeah, we are learning a lot here. So it's important that we take note para alam po natin mga gagawin po natin when it comes to implementing this ordinance. I think someone from the audience is raising his hand. Baka may input. We would like to recognize former Sangguniang Bayan member Resty Garcia. Sir. Magandang hapon sa ating lahat. Napakaganda po ng proposed ordinance sponsored by Honorable Salvador Apostol. Ang purpose po nito ay para i-reduce yung risk ng ating mga anak na magkasakit caused by these sugary drinks and junk foods. Meron lang akong napansin dito sa premises and perimeter. Dito sa premises, nakalagay outside of the school within 100 meters perimeter. We had experience during the COVID pandemic. Maalala nyo, di ba, pinagbawal natin ang pagbenta at pagbili ng liquor. Pero nangyari ba yon? Sa ating experience sa mga barangay, kahit pinagbawal noon, may mga patagong bumili, nagbenta, na umabot pa yung mga nagbebenta dyan sa Riverside, dyan sa bridge nila kinukuha yung bentang alcohol. So, same as this junk foods and sugary drinks. Kahit ipagbawal natin, yung mga anak natin, may mga, may mga strategies sila. Di ba? Parang yung mga tatanda nga may strategy sila para bumili ng alcohol noon during the pandemic. Ngayon, ang nakikita ko rito, honorable members of this august body, yung 100 meters perimeter, parang meron tayong nakikitang siguro as an additional lang siguro. Anyway, this is just a proposed ordinance. Pwedeng ma-amend pa naman. Kasi kung ako yung bata, bibili ako, alam kong bawal dun sa within 100 perimeter. Diba? So, ang gagawin ko, bibili ako dun sa, halimbawa, ang bahay ko is 500 meters away from the school. Bibili na ako dito kasi dun bawal. Diba?
So if the objective of this ordinance is to reduce the risk of getting illness of our dear children, why not na yung perimeter hindi na 100? And another point is, sasabihin nung nagtitinda dun sa within 100 perimeter, it is unfair naman. Sabi nung magtitinda, bawal sa amin yung 500 meters, okay sa kanila. Siyempre, yung bata, matalino, bibili dun. Mautak, bibili dun. Diba? So, nakikita ko siguro itong premise na dito na 100 meter, baka pwedeng i-extend na lang. Lahat ng sari-sari store should be prohibited in selling these junk foods and sugary drinks. Para sa ganun, ma-attain natin yung objective nito. Yun lang, yung point ko kasi, kung ako yung mautak na bata, bibili na ako dito, para hindi na ako bibili doon dahil bawal doon. Yun lang po. Salamat po. Thank you so much, Mr. Rusty Garcia. Palakpakan naman po natin siya, maganda yung point. Ayan po. Number one, the reason why we set this 100 meters away from the fence of the school is that we are referring to yung sa estudyante during school days. Kung saan, just imagine a grade 1, grade 2 pupils going out of the school during break time. They cannot go that far because they only have around 15 minutes for a break. Ibig sabihin, they can only access yung mga malalapit na tindahan during school days, which is at least 100 meters away. But that does not mean na ang coverage ng ating ordinance is within that perimeter only. Because after school hours, again, babalik po sa atin yung na responsibilities bilang mga magulang at bilang miyembro ng community na the entire community should abide by these rules. Hindi ibig sabihin na excuse yung ibang mga grocery, sari-sari store owners sa ordinance na to. It is only during school hours kung saan yung abot ng mga bata during break times ang covered. Valid po yung observation ni Sir about sa limitation na 100 or gawin nating universal. Okay lang po yun. Pero okay lang din po na 100 din at pwede rin kung depende po sa wisdom ng council, it's a policy question, okay lang din po yun. So, bahala na po yung proponent. Kung gusto niyo pong sundin. Kasi maganda po yung sinabi ninyo, parang sa ibang bansa po. O kaya dito, kapag nagdi-dispense ka ng sigarilyo, o nagdi-dispense ka ng alak, bawal talaga kapag less than 18 years old. Universal yun, walang limitation pagdating sa school. So, isang consideration po yun. Gusto ko lang din pong i-address lang yung possible na objection ng mga, kapag ginawa nating 100, baka mag-object yung mga tindahan within 100 meters. Bakit? Hindi pinagbabawal yung mga outside 100 meters. Legally po, yung objection na yan is equal protection clause. Pag equal protection clause po, kapag i-question mo yan, yung constitutionality niya, sabi, bakit unfair? Pero meron bang mga basehan para i-distinguish mo yung within and outside? Basta po may reasonable explanation, okay lang po na maging kahit mukhang unfair. Pero sa totoo lang, may reasonable explanation. And tama po yung reasonable explanation ni Mr. Apostol kanina na gusto nating limitahan yung immediate vicinity ng school kasi pinaka-vulnerable yung mga bata doon at yun yung readily accessible sa kanila. So to distinguish stores within the 100 meters and outside the 100 meters is a valid distinction and discrimination between stores sa ating locality. So ito po yun po yung magandang explanation doon. Kaya huwag masyadong masama ang loob kapag 100 meters lang na store ang ating pinagbabawal. Thank you, Vice. And I think you still have one more question kanina as to the effectivity of such ordinances na kung nasusunod ba, na-implement ba. I would like to throw this back to the implementing agencies or officials like in the barangay level. And I think the Honorable ABC President is raising his hand. Sir, go ahead. Doon po sa penalty, kasi wala pa akong nakita o nabalitaan na na-file ng kaso yung mga tindahan na nagbebenta ng ganun. Kaya kung pwede, sana
Kasi kagaya ng LTO, pag nanguhuli, resibo lang eh. Di ba pwede na pag may nag-violate yung tindahan, issue na lang yung ng resibo. Tapos pag nag-renew siya ng permit na next year, dun siya sisingilin. If we have to wait for the next renewal of business permits kasi, just imagine how much junk foods and sugary drinks have been dispensed mula po nung nakapag-violate Kaya po nga siya. sir, kung kakaso mo yun, papailan mo ng kaso yun, lalong tumatagal. Anong pwede na ikaso dun sa may-ari ng tindahan? Violation of the Violation. ordinance. Pero may mga proseso dun, di lalong tatagal. Kaya kung dinisyon mo ng resibo, tapos pagsabihan mo yung tindahan para itigil na niya, pag nahuli, di ba may first offense, second offense, third offense. O pag inulit-ulit niya yon, lumalaki yung babayaran niya. Lumalaki yung babayaran niya, pero hindi naman po ibig sabihin na papayagan natin siya magpatuloy na mag-violate po ng Siyempre, ordinance. Yung first o second na lang, matatapos na yun, siguro hindi na niya uulitin yun. Nakikits ko po yung concern ni Kapitan na o nga, ang sakit sa ulo habang-haba ng process, paladaanin mo pa sa korte at saka sa prosecutor. Totoo po yun. Kaso nga lang po kasi may due process talagang required ang batas eh. And ordinansa po ito, kailangan po natin padaanin sa due process. Yun talaga, sir, sa totoo lang, ay wala talagang kasong buhay tungkol dyan dahil masakit talaga sa ulo. At yun din ang dahilan, kaya hindi madalas na-enforce up to the end yung mga ordinansa. Pero the barangay officials are doing their best. You are actually doing great, kahit hanggang sita-sita lang tayo. At na-appreciate ko yung concern ni sir na, okay, wala talagang napupursue doon sa court, walang napupursue sa prosecutor's office, baka lagyan na lang natin ng para sa susunod nila na pag-renew ay doon na lang sila magbabayad ng multa. I think, sir, papasok pa rin siya sa due process. Kapag gagawin mo yun, it's as good as penalty pa din eh. So, kailangan mo pa rin siya sa due process. Padaanin ng due process, so may judicial proceeding pa rin dapat. At any rate, hindi mo maiiwasan na dumaan siya sa prosecutor's office at sa korte. Pero, sir, tulungan kita. Merong nakalagay dito na grounds for cancellation of barangay permit and municipal permit. Yun! Gumawa kayo, i-cancelan ninyo yung barangay permit. I assume na sa pag-issue ninyo ng barangay permit or sa pag-cancelan ninyo ng barangay permit, may sarili kayong due process. Tandaan po ninyo, hiwalay yung judiciary at hiwalay yung jurisdiction ng pag-issue ng barangay permit. Pagdating sa pagpataw ng penalty na 500, 1,000, 2,000, judiciary may hawak yan ng korte. Pero, sa pag-cancela ng permit, ikaw may hawak yan, boss. Meron kayong mga kagawad, may council kayo, barangay council. I assume meron kayong proseso at para magbigay ng due process kapag magkakancel kayo ng permit. Meron kayong internal process yan, I assume. Or pwede nyo kayong gumawa. Yun ang doon mo tirahin, boss. So, halimbawa, kapag nakita mo na nagkamali yung tindahan, ay, ayoko, masakit sa ulo yung sinasabi ni Harold na magsulat pa ako ng complaint at isend ko sa prosecutor's office o sa korte. Pero so mahirap yun, kailangan ko pa mag-hire siguro ng abogado. Pero anong magagawa ko bilang kapitan at mga kagawad as far as my jurisdiction is concerned? Nakita ko yung ordinansa, grounds for cancellation of barangay permit. Yun, pwede mong gawin, boss. Pwede mong sulatan yung nagtitinda, please be advised na na-observe ka on this date na nag-dispense ka ng ganito, kay ganito, in violation of this ordinance. Please know that sa ordinance na yon, yan ay grounds ng cancellation ng iyong barangay permit. We must invite you, therefore, na pumunta dito sa aming barangay at mag-hearing tayo. Alright? Kasama ng inyong barangay kagawad, meron sana kayong internal rules na paano mag-carry out ng ganyang due process. And then, kung after ng hearing ninyo sa loob, maimbitahan ninyo yung nagtitinda ng chichirya sa kabataan, ayun, after that, gawa kayo ulit ng letter sa kanya, ibigay ninyo yung resolution ninyo na kinakancel ninyo yung kanyang barangay permit. Tama po yung ganung proseso. Yun po ang pwede nyong gawin, sir, na shortcut. Thank you so much, Vice. Yes, Cap Erickson Rojas. Gusto ko sanang idagdag din pag, halimbawa, doon sa paghuli o pag nakita yung batang bumibili ng chichirya, junk food. Sa araw na yun, yung kagawad or yung tanod na nakakita,
Gusto niya kayang huliin yun? Usually kasi sa mga barangay officials, ayaw niyang masira. Handa kahit di maperdi. Ano? Punta tayo sa katotohanan. Yun ang nangyayari sa mga barangay. Hindi naman siguro lahat. Pero bilang kapitan, meron kaming sinusunod na communication through channels. Communication through channels. Ang ibinababa sa taas, ibinababa namin sa baba. Hindi pwedeng pupuntang kapitan doon na by purok na 7. Ganitong gawin mo, ganito. Ganitong gawin mo. 7. Hindi. Kami ang magsalita at kausapin namin ang kagawad at yun ang gagawin nila, 1 to 7 na purok. At yun din ang ibabalik namin sa taas, ire-report din namin sa taas. Yun ang leadership training dapat. Hanggang nga agaramid ti banag nga ikabayag, yung matagal. So, doon na pumapasok bilang kapitan o barangay officials, gugustuhin ko kaya na i-implement o masira. Sinasabi ko ito as lahat. Lahat na. Ano kaya po ang... Sorry kung yun ang pananaw ko. We understand, Cap Eric. Yun na ang pananaw ko. Pero I go with the liga ng mga barangay president Dodoy na gano'n na lang ang gawin. Sa singilan ng sa first offense ba, 500 ka agad o reprimand muna? Reprimand muna. Pagalitan muna. Sa pag nagalit kasi ang kapitan, lahat naman sumusunod eh. Pangalawang offense, 500. Ganun ba yung bill natin? Pangatlo, 1,000. Ayun lang po. We understand, Cap Eric. Siguro yan din po isang rason why sometimes kanina na-raise ni Mr. Resty Garcia, sometimes ang rason why such ordinance is not properly implemented dahil gusto bang i-implement? Gusto ba niya makasakit sa kabarangay? Lalo na kung politiko, first termer pa lang, gusto ba niyang hindi na siya maibota sa susunod? Takot sa pag-implement kasi magagalit yung tao, makakabawas din sa boto to. Kung ganito kasi magiging mentalidad natin in every ordinances na ibababa natin sa barangay, what's the use of coming up with an ordinance for implementation in the municipality? Kung ganun din lang mangyari. But anyways, tama si Vice. We understand, we know how our barangay officials are working. We know that you are working very hard. You're doing your best effort to manage your respective barangays. Unfortunately, we need to come up with such measures na para din naman sa ikaw gaganda ng buong community natin. All your suggestions are open pa rin po. We're taking note of all your inputs for deliberation later on. And do we still need to answer yung question mo kanina na may implement ba to? Kasi kagaya ng pagbili ng alak na supposedly bawal ay nakakabili pa din. Di ba? So I don't think we need to answer that pa kasi parang gano'n na yung sagot, SB. Thank you. Any more comments po bago po ulit kami? Na gusto niyo pong maidagdag? Yes. Ay, okay. Sige po, sir. Sandali lang po. I-address ko lang po yung sinabi ni Cap Rojas kanina. Sir, tulungan kita sa alinlangan mo, sir, ha? Tandaan po natin, mga public officers at public official, yung oath of office natin, pare-pareho tayo ng oath of office, eh. Ano po ang sinabi natin sa oath of office? That I will faithfully execute the laws of the Republic of the Philippines. Kasama ba sa laws ng Republic of the Philippines ang ating ordinansa? Opo. At sinabi natin, without mental reservation. Ibig sabihin, hindi mo tatanungin sa sarili mo kung mawawalan ka ng boto o hindi. Without mental reservation. Or purpose of evasion, hindi mo iiwasan na i-execute ang batas ng ating bansa. Dahil lamang meron kang ibang konsiderasyon o baka hindi ka iboto sa susunod. Hindi po tama sa oath natin kapag yun ang iniisip natin. Diretso po tayo sa pagpapatupad ng batas dahil yan po ang trabaho natin.
Okay lang po, ganun po talaga ang trabaho natin bilang public official. Naintindihan ko po na kultura sa Pilipinas na ayaw nating mag-offend ng tao. Pero po, para sa isang organisasyon at isang lipunan na epektibo, kailangan po natin maging masungit ng kaunti. Kung magiging masungit po tayo ng kaunti at magiging stricto tayo ng kaunti, meron pong mawawala sa atin. Pero ano po ang mas mahalaga? Ang policy behind this ordinance o yung ating pansariling interest o yung mga mental reservations natin. O yun po. Pero good luck sa ating lahat, mga barangay officials at mga magpapatupad ng ordinansang ito. I trust na magiging maayos po tayong lahat. Thank you, Vice. Again, Sir Garcia, go ahead. Maraming salamat ulit. Ano ko lang dun sa ni Kapitan Erickson Rojas tungkol dun sa kung sinong magpupulis, di ba? Kung sinong mahuhuli. Can we not introduce the citizens arrest din sa bagay na to? Halimbawa, nakikita ko si Tanod, hindi niya hinuhuli yung nagdi-dispense. Nakita ko si Barangay Kagawad dahil pinsan niya yung nagbebenta, hindi niya hinuli. At nakita ko yung pamangkin ko yung bumibili. And it happens na 4 times, 5 times na nakita ko na nagdi-dispense yung isang store. Hindi naman hinuhuli ni Kagawad, hindi hinuhuli ni Tanod. Can we not introduce the citizens arrest din dito sa ordinance na to? Actually, maganda yun. Maganda yung suggestion, sir. But again, going back to yung previous statement natin na this is a responsibility of the entire community. Everybody should be responsible for the other. At kung alam po natin na ito ay para sa ikabubuti ng bata, ay why not? But not necessarily to arrest immediately. Sa atin lang naman ay we follow due process. And number 1, we call the attention of the store owner. Bakit ka nag-dispense? Pangalawa, we can actually report it right away sa barangay to have it recorded sa kanilang blotter. So, maganda po yan. Okay, maayos yung suggestion mo, sir. Actually, na-encourage kita na gawin yan. Legal po yan. Hindi na natin kailangan ilagay sa ordinansa. Sa totoo lang, mga kababayan, meron pong 2 paraan para mag-apprehend ng mga gumagawa ng illegal sa ating bansa or krimen. Ang isang bagay na ginagawa ay tinatawag na krimen or offense kapag may penalty na nakaakibat. Usually, pagkakulong o multa. At pwede mo siyang i-apprehend 2 bagay. Una is in flagrante. Ibig sabihin, habang ginagawa niya yung illegal na yon, yung batas, yung ating rules, hindi siya nadi-distinguish kung seryoso ba or hindi seryoso yung pwede mong i-in flagrante arrest or in flagrante arrest, delicto arrest. Hindi. Pag murder yan, yun talaga, huliin mo talaga, yakapin mo talaga dali mo sa presinto kahit walang warrant of arrest. Pero sa totoo lang, kahit yung mga ordinansa, hindi nagdi-distinguish yung rules. Pero minsan, meron akong kliyente minsan na nagbanggaan lang sila. Ang nagkainitan sila ng uli, usually hindi yun inaaresto eh. Kasi in flagrante po yun, nagkabanggaan eh. Matalino yung, makulit yung abogado. Makulit yung abogado. Sabi niya, krimen niya, arestoin mo yan, ikulong mo yan, ngayon, kahit walang warrant of arrest. Napakamot yung pulis. Hindi namin usually ginagawa yan. Pero dinila nila sa presunto kasi in flagrante. Ganon din po ito. At ang pwedeng humuli ng in flagrante, hindi lang po pulis, hindi lang din tanod. Pwede yung citizen's arrest. Kaya kapag nakita po tayo ng krimen o offense sa ating lipunan, huwag po natin hintayin yung pulis. Pwede tayo ang humuli, citizen's arrest. Kaya kapag in flagrante po, nakikita natin live na nangyari or just committed or about to be committed, meron tayong personal knowledge na ginawa niya, nakita mo, binentahan niya yung bata ng chichirya. Kapag sobrang bigo ka, pwede mo huliin yung babae na yun. Huliin mo siya, dali mo siya sa barangay, o dali mo siya sa polis. Medyo OA yun, hindi natin usually ginagawa. Pero okay po yun sa batas. Kasi kapag nagkamali ka dun, sir, meron namang tinatawag na illegal arrest or illegal detention, mga pwede, or arbitrary detention, mga gano'n. Meron din sa revised penal code. Pag nagkamali ka sa mga arresto na ginagawa mong gano'n, pwede ka rin kasuhan. Kaya galingan mo kapag ginawa mo yung citizen's arrest dyan sa bagay na yan. Alright. Pwede yung citizen's arrest kapag bibo ka talaga at gusto mong yakapin yung tao na nagbenta on the spot. Pero pwede rin po private citizen complaint. Boss, pwede. Kung chill ka lang, huwag mo nalang arrestuin habang ginagawa niyo pero nasa utak kita. Try i-blatter mo muna sa barangay. Okay? Hindi required ito pero try mong i-blatter sa barangay. Try mo i-blatter din sa police. Hindi rin required ito. Pero yung formal na requirement ay ikaw mismo ang sumulat ng complaint. Dahil na-observan mo,
public offense po ito. Ibig sabihin, kahit kapag ang isang bagay ay public offense o public crime, kahit sino pwedeng mag-complain. Hindi lang yung tao na agrabyado. Kahit sino po na naka-observa pwedeng mag-complain. Kaya kapag nakita po ninyo na nagkamali siya at ayaw mo siyang i-citizen's arrest, gawa ka ng complaint mo. Ipasa mo sa prosecutor's office. Picturean mo na rin at videoan mo para may ebidensya ka. Yun po yung tamang proseso. Tama po yung suggestion ninyo, sir. Yun po ang atake kapag yun ang gusto nating route kapag ayaw magtrabaho ng mga barangay tanod or barangay official. Thank you po. Wow, that's nice. Pero siyempre, magre-reflect ulit ito sa ating mga barangay officials and mga appointed barangay tanods. At hoping na hindi ganoon yung ating mga barangay tanod. Carefully chosen sila ng ating mga punong barangays na makakatulong to effectively deliver hindi lang services, kundi ipatupad whatever it is needed na ipatupad sa ating barangay. Hindi po ba, ABC President? Kap Eric, no? And sino yung nagtaas kanina? Kap Dodoy, may follow-up ka kanina? Wala. SB? Thank you, SB. So, in this hearing, marami po tayong narinig, no? In legal aspect, dun sa sinasabi ni Vice, dun sa legal perspective. Kumbaga, pagkatignan po natin, medyo masalimuot at matrabaho. But then, ang pinaka-puso ng ordinansang ito ay yung malasakit natin sa ating mga anak. Kumbaga, siguro, ang implementation nito, SB, papasimplehan natin po yung yung implementation, i-articulate natin yung provision ng ordinansa, yung steps kung paano mag-apprehend ng mga violations, mga violators. When it comes to the steps sa pag-apprehend sa violators kasi, nasa implementing agency or officials na po yun. We don't need to cite it po sa ating ordinance. For as long as ito yung coverage ng ating ordinance, ito yung mga prohibited acts, and when it comes to apprehension, nasa barangay level na po kasi talaga yun, or nasa PNP, kung sino man ang mag-aaresto. But most likely, this is within the barangay level. And I'm sure you have your own protocols. Meron tayong katarungang pambarangay. Anything more po? Napakaganda po ng discussion po natin. Ito po ba ang gusto nating i-postpone? Ito po, question pa sir. Kasi mahirap manghuli no? Pag yung vendor ay pumunta, nag-parking sa tapat ng school, o pwede naman siguro mag-parking doon or private area yon. Okay siya, nakapwesto siya doon. Okay lang po ba yun, sir? Nag-park siya, Vice Nag-park siya without any intention of dispensing yung kanyang mga paninda. Okay lang din. Okay lang din. So, hintayin na lang natin na may bumili na pa. Pag may bumili, alright. caught in the act siya. Okay po. Ito naman po, bossing. Kapag fishball, okay o hindi? Ang fishball, pumarada. Kapag bumili na yung bata, fishball, bumili ng barangay tanod Bumili ang bata ng fishball. I think fishball is not considered as junk food. Kagaya po ng nasabi sa ating public hearing, committee hearing last time, but are considered under DepEd memo, under yellow category of foods dahil ginagamitan na po siya ng mantika, piniprito. So, those are the foods that are to be served in moderation sa mga bata. Alright po, since penal ordinance po ito, paano po kapag yellow po siya, deprito, question ulit, may offense ba o wala? That depends on how many times have you seen the child eating eating yung mga nasa under yellow color code. So kailangan po pong bilangin, bantayan po yung bata within the week. Meron po bang mechanics dyan sa loob ng ordinansa para malinaw about yung yellow na gano'n, nabantayan niya 2 times? Medyo parang mahirap po yun sa totoong buhay, sir. Ang yellow, yung sa color-coded
foods po natin under DepEd memo are those foods that are recommended to be served within the school canteens, actually. School canteens. Ibig sabihin, yung mga nasa, yung school managed canteens. And pagdating naman po sa labas, ay yung mga chichirya and sugary drinks na nabibili, accessible para sa mga bata, ay wala na sa loob ng canteen. Ibig sabihin nito, pwede po nating ipagbawal ang mga ganitong klaseng pagkain since when excessive na yung consumption natin will ultimately ang tawag dito, will ultimately makakaapekto sa health ng mga bata. So it is safe to say na bawal din po ito sa kanila. Alright. Inulit ko po, sir. Naintindihan ko po na gusto natin gawing guidelines yung DepEd Memorandum. Pero ibang mandate po yun. Iba pa yung atin, ordinansa. Pero gusto natin i-transplant iyon bilang guidelines. Pero since may penal consequence po ito, seryoso po ito. Yes. At saka baka barangay tanod ako, baka kason ako ng arbitrary arrest. O hindi ko man alam kung ano mang kaso kapag mali yung aking pag-apprehend. Posing, bumili ng fishball. Ano ang gagawin ko? Arrest ko yung may violation ba o wala? Yung nagbenta ng fishball. Yun nga po ang tanong ngayon. Ang fishball ba is considered a junk food? If fishball is considered as a junk food, then ipagbabawal po natin siya na ma-access ng mga bata. Fishball. The last time we asked the school nurses who attended our committee hearing dito po, ang sinabi po sa atin is that yung mga fishball ay nakabibilang sa yellow color code under DepEd memo and should be served only in moderation, like twice a week sa school canteen. Ibig sabihin yan, allowed din pong kumain sila ng ganon, but not that much. I think, sir, dapat tayo mag-depart muna dun. Medyo nakaka-confuse po yun kapag hanapin natin dun yung listahan. Pero tingnan po natin yung definition ng junk food, which is maganda po yung definition niya sa ordinansa. Foods that are not made of indigenous, natural, fortified food products. Ayun. So, ang fishball ba ay indigenous, natural? Pero yung mga pilosopo, sasabihin po nila, lahat naman ng bagay galing sa natural yan Marami lang process na nangyari. Natural din naman yung fishball na yun, galing din yan sa arena, pero marami lang process. Ibig ba sabihin natin ng natural ay processed? Processed food na may nag-undergo ng intensive processing. Pagdating sa fishball, I think dumaan siya sa processed food na po siya with preservatives. So I guess matatawag po natin siya na unhealthy. Alright. Yep, I think tama yung interpretation mo, sir. Basta kapag sinabi natin basta ang foods na hindi indigenous at natural ay junk food. Technically, yes, Vice. Okay? Yes. Hindi indigenous at natural ay hindi junk food. Yun ang definition dito So, ayun. Yun na po yun. Junk food yun, Bawal, mga nagbebenta ng fishball. Yung sa malamig po. Sa malamig Gulaman, sa gugulaman. Sa gugulaman, once na ginamitan ng magic sugar, sobra na rin po ang sugar content dito. Magic sugar, ano sir? Ito ba yung refined sugar? O brown sugar? O anumang sugar to? It's a different kind of sugar actually, not necessarily brown or refined sugar. Basta magic sugar. Okay. Sorry, Vice. Yeah. It's hindi siya yung brown and white sugar. It's a different kind of sugar other than brown and white. Alright. I think yung sa malamig, yung pinaka-basic na recipe ng sa malamig is brown sugar lang po yun, di ba? So, pasok siya sa junk food. I think. Yeah. Not natural and indigenous. Linagyan mo pa ng gulaman at sago. Hindi natural and indigenous yun. That's the reason why po ang DepEd po natin ine-encourage talaga ang mga bata to bring water lang talaga sa school.
Paano naman sir yung ano, meron din kasing mga juice na mukhang pineapple juice, pero ang daming asukal nun, bawal din yun. Yun, sugary talaga yun, Vice. Oh, ito sir, Sugary. last question, makulit ako ha, kasi ang hirap panghuli eh. Ito, nakalagay, 100% pineapple juice. Oh, mukhang 100% natural naman to. Pero nakapackage siya, parang sugary drink. Bawal ba to o hindi? This is good. This is good. This is good because it's natural. Kapag hindi siya 100% pineapple juice, pwedeng huliin? 100%. Meron din kasi mga pineapple juice. Na may ano, yes. Na hindi 100%. Yan po ang kinakailangan natin gawin, actually, na maging metikuloso din po sa pagbili. We need to read po lahat ng mga nutrition facts na nandito po sa mga binibili po natin. And if it says na may sugar content siya, maaring sugary din po siya. Ito po, halimbawa, I think itong C2, pag titignan natin yung ingredients ng C2, ayun, may sugar at iba pang ingredients, sugary drink. Pero kapag titignan mo itong 100 pineapple, hindi po ito sponsored by Del Monte pineapple juice. Pero tignan mo yung ingredients niya. Pineapple juice, natural. Ascorbic acid, vitamin A, vitamin E. Yung nakalagay dito, fortified food product. So, pwede. I think hindi siya sugary drinks. Exactly. So, congratulations, Del Monte. Pasado. At pasado ang iyong product. Mr. Chair. Yes, SB Barangan. Ano, kasi baka tatanungin din nila, kasi sugary drinks, no? Baka tanungin nila, ilang porsyento ba ng sugar ang sugary? Diba? Gaya ng pineapple, it's 24? Paano kung pilosopo yung bumili? Bumili ng Coke, sugar-free. Yeah. It's pag sinabi mong Coke, ano yan hindi pwede yan, di ba? Bibili siya, sugar-free Coke. Diba? Paano yung manghuli, Mr. Chair? Para lang sa kalaman ng our constituents. Yes, allow me to read one of the provisions ng ating ordinance when it comes to sugary drinks and beverages. Any liquid substance made for drinking that are carbon-based or with carbon dioxide and or categorized as soft drinks. So, pasok po siya doon. Be it sugar-free or not. Alam ko po, mahirap maging technical sa mga bagay na to. Unang-una, we are not medically inclined people. So, it will be very difficult for us to interpret yung mga contents ng bawat drinks and food na binibili po natin para sa ating mga anak. But, to simplify po siguro ito ay, we only want the best for our children. We only want to give the healthiest foods available para sa kanila. Kagaya ng mga naging examples po ng ating mga school nurses before, one very good example of a healthy food na pwede natin may offer sa kanila ay yung nilagang mais, nilagang kamote, nilagang itlog, nilagang saging, tubig, prutas. Ang mga parents po natin, hindi po natin sila masyadong pinagbabawalan na mamili ng klase ng food para sa kanilang mga anak. But just to make sure lang po na they choose healthy para sa mga anak. Yun lang po. Mahirap kasi it's getting complicated nga as to the contents of everything that we see sa grocery stores. Medyo hassle na pagbili. This is not healthy for my kid. This one is healthy for the family. So, kung pipilosopuhin natin, minsan yung approach natin dito, mahirapan talaga tayo lahat para lalo na sa implementation. So, isimplify lang po natin just the healthy foods and drinks para sa ating mga anak. Ang problema natin ngayon is implementation. Yan. So, let's go back sa implementation. Kung may problema pa rin po tayo sa implementation. Don't worry po. On our regular session po this Monday, magkakaroon po ulit ng deliberation ang mga sangguniang bayan dito bago po masabing final and approved yung ating ordinance. Cap Eric, you are recognized po. Thank you very much po. Gusto ko lang sanang bigyan ng sinabi kanina ni Vice Mayor Harold tungkol sa out of office.
Alam ko po yung oath of office. Kaya ko lang nasabi yon kanina dahil may mga barangay officials kasi na ganun ang takbo ng utak. Natagurian akong pinaka-istriktong punong barangay. Naririnig ko kasi sa ibang mga barangay na yan pala yung istriktong barangay captain. Ginagawa ko yan dahil sa mga batas din. Pinsan, si engineer nga nagre-reklamo Si Engineer Rojas. Lagi kong pine-question yan tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya bilang punong barangay, ginagawa namin talaga yung aming mga trabaho bilang nakaupo sa barangay namin para maipasa or magawa namin ang mga bagay na dapat gawin. 24/7 talaga. Kung ako nga yung punong barangay na pinamaka-stricto. Minsan ko nga ma-accept Pero yun ako Yun lang po. Na in-example ko lang kanina kasi may mga nakikita ako ng barangay officials. Hindi naman kapitan, mga barangay officials na ayaw nilang gawin yung trabaho nila. Siyempre, bilang punong barangay, sinusunod ko yung komunikasyon na ibato mo sa kanila yung trabaho. Yung may mga committee sila, Committee on Health, Committee on Peace and Order, gawin nila. Hindi laging yung punong barangay ang gagawa. Salamat po. We commend you for that, Cap Eric Rojas. Dagdag ko pa, sir, Paano hindi ko nakuha ang seal of local good governance kung We know. hindi ganyan? We know, and Yun lang congratulations, naman ang Cap Eric. pinagmamalaki ng Barangay Labinat Pequeño. Hindi lang ako, sa barangay constituents, buo na nakuha namin yung award na yan. Salamat po. How about an applause for Cap Eric? Alam ko, when it comes to mga ganyang mga awards, consistent po ang barangay ninyo. And we commend you for that once again. You were just speaking for and in behalf of the other officials punong barangays. And siguro po, when it comes to implementation once again, kung mahihirapan po tayo sa pag-implement ng isang municipal ordinance, wala rin po itong pinagkaiba sa mga ini-implement din po ninyong ordinance na ginagawa din po sa inyong barangay. So, ganun din po yun. And nandun na rin lang po tayo, again, reminder po sa lahat ng mga barangay officials po natin, coming up with their own ordinances. Huwag niyong kalimutang ipa-approve sa Sangguniang Bayan po, ha? Okay, maraming salamat po. Are there any more questions po coming from the group? Makakaasa po kayo, this will be deliberated upon pa on Monday. Do we still have some questions that... Wala na po. Kanina wala. SB Larry, no more. So before we end po, thank you so much for your presence. ABC President Rodrigo Pascual, Cap Erickson Rojas, Cap Arnel Reyes, and Mr. Garcia, and Sec Bawa. Maraming salamat po. With that po, maraming salamat for the inputs, for all the suggestions na ibinigay po ninyo sa committee. Paasa po kayo na mapag-uusapan po ang lahat ng ito. And magtulungan po tayo for proper and effective implementation of this ordinance. If there is no more question to ask, I hereby declare that this hearing is now adjourned.